Noong 1480 sa Romania, maligayang nagsasama ang mag-asawang sina Prince Vlad at Elisabeta. Bilang tanda ng kanilang pagmamahalan, binigyan ni Vlad si Elisabeta ng maliit na music box. Isang araw, ang kanilang pag-iibigan ay nag-ambala ng mga kabalyero na dumating para kay Vlad dahil kailangan nila siya sa labanan. Ang bansa ay nasa digmaan, at dahil malapit na ang kalaban, inutusan ni Vlad ang kanyang mga tauhan na dalhin si Elisabeta sa ibang kastilyo para sa kaligtasan. Bago umalis, si Vlad ay binasbasan ng Santo Papa at humingi ng banal na proteksyon para sa kanyang asawa. Sa kagubatan, si Elisabeta ay inihahatid sa bagong lokasyon. Sa kasamaang palad, isang kaaway na sundalo ang nagtatago sa mga puno at agad niyang pinabagsak ang dalawang gwardya sa mabilis na pagbaril ng mga pana. Ang iba pang mga gwardya ay naghanda sa pakikipaglaban at pinauna si Elisabeta. Sa labas ng kakahuyan, binasag ni Vlad ang mga bariles ng langis upang magsimula ng apoy na nagsisilbing linya upang mapanatili ang hukbo ng kaaway sa isang lugar. Nagsimula ang matinding labanan, at sa lalong madaling panahon ang mga lalaki mula sa magkabilang panig ay namamatay sa lahat ng dako, ngunit malinaw na ang hukbo ni Vlad ang may kalamangan. Sa mahusay na kasanayan at pagtutulungan ng magkakasama, nagsumikap silang manalo sa laban. Ilang sandali pa, si Vlad at ang kanyang hukbo ay nagpakita sa harap ng hari ng kaaway, dala ang lahat ng mga ulo ng kanilang kalaban na nakatusok sa kanilang mga sibat. Ang sandali ay nag-ambala ng ipaalam kay Vlad ang tungkol sa pag-atake sa kanyang asawa, kaya umalis siya upang hanapin siya. Samantala, tumatakas si Elisabeta mula sa mga kalaban na sundalo na humahabol sa kanya. Ang lugar na ito ay kilala bilang kagubatan ng mga lobo, at libu-libong mga bitag ng oso ang nakatago sa ilalim ng nyebe. Dalawang sundalo ang pinabagsak ng mga bitag na ito habang si Elisabeta ay mahusay na nakaiwas sa kanila. Nakalulungkot, ang kanyang kabayo sa kalaunan ay nahuli din sa isang bitag, at siya ay nahulog, na nagpapahintulot sa mga kaaway na palibutan siya habang maingat na sinusuri ang mga bitag gamit ang kanilang mga espada. Sinubukan ni Elisabeta na lumayo para lang makatapak din ng bitag. Nang dumating si Vlad, ang kanyang kabayo ay pinabagsak rin ng isang bitag ng oso. Nagpatuloy siya sa paglalakad at hindi nagtagal ay nakipaglaban sa dalawang kalaban na sundalo na mabilis na pinabagsak sila. Inihagis ni Vlad ang kanyang espada para patayin ang lalaking papalapit kay Elisabeta at aksidenteng nasaksak din siya ng espada. Si Vlad na umiiyak ay yumakap kay Elisabeta habang siya ay namatay. Makalipas ang ilang sandali, muling binisita ni Vlad ang Santo Papa at nagreklamo laban sa Diyos dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang asawa, kahit na pumatay si Vlad ng maraming kalaban sa ngalan niya. Gusto niyang bumalik si Elisabeta at humingi ng isang himala na hindi maibigay ng Santo Papa. Galit na galit, pinatay ni Vlad ang Santo Papa gamit ang krusipiho at sinabing hindi na siya susunod sa Diyos maliban kung maibalik si Elisabeta. Biglang umihip ang malakas na hangin sa silid at ang estatwa ni Jesus ay nagsimulang umiyak, ngunit si Vlad ay tumingin ng buong pagmamalaki. Kinailangang hilahin siya ng kanyang takot na mga tauhan palayo sa simbahan. Pagkalipas ng 400 taon sa France, bumisita ang isang pari sa isang psychiatric clinic para kausapin si Dr. Dumont na nagsabing mayroon siyang napakaselan na kaso na ikinababahala pa nga ng reyna ng England. Naglakad ang mga lalaki sa mga pasilyo ng klinik kung saan maraming mga baliw ang gumagawa ng kalokohan at marahas silang kinaladkad ng mga doktor. Sa kalaunan, tumawid sila sa isang bakal na pinto na nagdala sa kanila pababa sa isang lagusan patungo sa selyadong silid kung saan nakakulong si Maria. Isa siyang babaeng Italyano na nakatakdang ikasal sa pamangkin ng reyna at dahil tumutol siya sa simbahan, idinaos ang kasal sa lupain ng pamilya. Gayunpaman, ang lalaking ikakasal ay nagdala ng isang obispo upang basbasan ang pagkakaisa at ang pagkakita sa kanya ay nagdulot ng matinding takot kay Maria. Ang record ay nagsasabi na siya ay ipinanganak noong 1759 na imposible dahil ito ay nangangahulugan na siya ay 130 taong gulang. Ang kanyang edad at ang kanyang takot sa Diyos ay nagpapaisip sa kanila kung siya ay isang nilalang ng dyablo. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang kaso, nagising si Maria at sumagitsit sa kanila. Ang pari ay tumingin ng malapitan at napansin ang kanyang mga pangil, kaya napagpasyahan niya na siya ay isang bampira. Ipinaliwanag niya na siya ang unang bampira na nahuli ng buhay at ang mga bampira ay maaaring lumabas sa liwanag, direktang sinag lang ang hindi nila matiis. Upang patunayan ito, binuksan niya ang bintana at agad na nasunog ang balat nito sa araw. Nang itaas ng pari ang isang krusipiho sa harap ng kanyang mukha, nasunog ito. Pagkatapos, hiniwan niya ang daliri ng assistant ni Dumont, si Simon, at nagbuhos ng ilang patak ng dugo sa bibig ni Maria para makipagtulungan siya. Sinuri ng pari ang kanyang leeg at nakita ang mga marka ng kagat na bumago sa kanya bilang isang bampira.
Ipinaliwanag niya na ang simbahan ay nakikipaglaban sa mga vampira sa loob ng maraming siglo, ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang nagsimula ng lahat ng ito. Desperado para sa karagdagang dugo, binanggit ni Maria na ang unang vampira ay ang kanyang Panginoon. Siya ay isang prinsipe na malapit nang dumating sa lungsod upang hanapin ang kanyang prinsesa. Samantala, ang notaryo na si Jonathan ay naglalakbay sa kagubatan isang gabi. Biglang pinahinto ng driver ang karwahe at sinabing hanggang dito na lang siya dahil malapit nang lumabas ang mga lobo, kaya iniwan niya si Jonathan kasama ang kanyang mga bagahe, isang sulo, at isang krusipiho. Ipinagpatuloy ni Jonathan ang kanyang paglalakbay nang naglalakad habang pinipigilan ng mga lobo gamit ang sulo. Sa kalaunan, nakarating siya sa isang malaking kastilyo, at nang tumawid na siya sa pasukan, automatic na nagsara ang gate sa likod niya. Ang isa pang pinto ay bumukas at nagsara ng mag-isa, na nagpapahintulot kay Jonathan na makapasok sa isang silid kung saan naghihintay ang isang tao sa balkonahe, para lamang maglaho sa liwanag ng kidlat. Biglang nagulat si Jonathan nang may sumulpot na matandang lalaki sa likuran niya. Itinapon ng lalaki ang sulo at binuksan ang mga ilaw bago ipinakilala ang kanyang sarili bilang Prinsipe Vlad, na kilala rin bilang Count Dracula. Ang mga lalaki ay nakaupo sa mesa, at si Jonathan ay masayang kumain ng masasarap na pagkain, ngunit si Dracula ay hindi kumain. Sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanyang kamay, nagpadala si Dracula ng isang plato kay Jonathan na sa tingin niya ay salamang ka lamang ito. Pagkatapos, naghanap si Jonathan ng ilang papeles sa kanyang bag at habang siya ay abala, pinatay ni Dracula ang isang daga gamit ang tinidor. Dinurog niya ito gamit ang kanyang kamay para ibuhos ang dugo nito sa kanyang tasa at ininom. Ipinaliwanag ni Jonathan na ang lalawigan na kanyang kinakatawan ay interesado sa pagbili ng isang lumang monasteryo sa Paris na pag-aari ni Dracula, umaasa na gawing ospital ito. Habang naglalabas ng mas maraming papeles, aksidenteng nalaglag ni Jonathan ang krusipiho. Nang tanungin siya ni Dracula kung siya ay isang mananampalataya, sinabi ni Jonathan na hindi at ibinahagi na ibinigay ito ng driver sa kanya. Gamit ang isa pang pagpitik ng kanyang kamay, itinapon ni Dracula ang krusipiho sa apoy at ginulat si Jonathan sa pamamagitan ng paglitaw sa kanyang tabi na nagsasabing oras na para matulog. Matapos dalhin si Jonathan sa kanyang silid, hiniling sa kanya ni Dracula na huwag lumabas ng silid sa gabi. Pagkatapos ay bumalik si Dracula sa silid kainan at nagpatugtog ng ilang musika bago sinabihan ng isang gargoyle na bantayan siya. Nakahanap si Jonathan ng isang libro sa silid at tiningnan ang teksto na nagpapaliwanag sa kasaysayan ng kastilyo. May drawing ng mas batang Vlad, pero nawawala ang larawan ng prinsesa. Samantala, binisita ng pari ang nobyo ni Maria, si Henry, at sinabi sa kanya na malusog si Maria, ngunit ginagawa pa rin nila ang pag-aalis ng kasamaan sa kanya. Pagkatapos ay hinalughog ng pari ang silid ni Maria para sa higit pang mga pahiwatig. Kabilang sa kanyang mga gamit, nakita niya ang nawawalang pahina ng libro na may larawan ni Elisabetta. Sa kalagitnaan ng gabi, umalis si Jonathan sa kanyang silid. Tumitingin siya sa paligid nang may mapansin siyang ilaw sa likod ng isang pinto, kaya dumaan siya at nakakita ng nakakatakot na hagdan na nagdala sa kanya sa isang magarbong basement. Sa gitna ng silid, nakita niya ang isang kabaong at nang buksan niya ito, natuklasan niyang natutulog si Dracula. Sinabi ni Dracula sa kanya na hindi siya dapat umalis sa silid at si Jonathan ay biglang pinabagsak ng isang gargoyle. Nang magising siya, nakita ni Jonathan ang kanyang sarili na ikinadena ng mga gargoyle. Ibinitin nila siya ng patiwarik at nilaslas ni Dracula ang kanyang leeg upang tumulo ang dugo sa isang mangkok. Nang magtanong si Jonathan kung paanong nilikha ng Diyos ang gayong nilalang, tumawa si Dracula sa nakakabalisang paraan at itinanong ang kanyang huling kahilingan. Gustong malaman ni Jonathan ang kwento ni Dracula at nagustuhan niya ang ideya kaya inutusan niya ang mga gargoyle na ibaba siya. Ibinahagi ni Dracula ang nangyari habang inaalala ang libing ni Elisabetta. Ipinaliwanag niya na ginugol niya ang lahat ng mga siglong ito sa paghihintay para sa kanya dahil alam niya na ang mga dalisay na kaluluwa ay maaaring muling magkatawang tao. Ang paghahanap sa kanya ay hindi naging madali. Halimbawa, sa panahon ng itim na salot, kalahati ng populasyon ng babae ang namatay at ang kalahati ay nagtipon sa mga banal na lugar kung saan hindi siya makapasok. Nalungkot siya ng husto kaya nagsimula siyang mainggit sa mga tao dahil maaari silang mamatay. Isang araw, nakatulog si Dracula sa libingan ni Elisabetta. Kinaumagahan, nagising siya na puno ng kawalan ng pag-asa kaya pumunta siya sa pinakamalapit na bintana at sinubukang tapusin ang sarili. Gayunpaman, nakaligtas siya sa pagkahulog. Paulit-ulit na sumubok si Dracula, ngunit kahit ilang beses siyang mahulog, lagi siyang nakakaligtas. Dahil hindi niya mahanap sa buong mundo si Elisabetta, nagpa siya si Dracula na kailangan niya ng plano para siya ang lumapit sa kanya. Sa loob ng mahigit isang siglo, nakagawa siya ng isang pabango gamit ang pinakamagaganda at mahiwagang bulaklak mula sa mga pinakatanyag na hardin.
Sa huli, sinubukan niya ang pabango sa Italia, kung saan ang mga babae ay agad na nagsimulang sumunod sa kanya sa paligid. Ang halimuyak ay napakalakas kaya't si Dracula ay maaaring pumunta sa mga party at utusan ang lahat na sumayaw sa perpektong pagkakasabay-sabay sa ilalim ng kanyang kontrol. Isang araw sa Versailles, inakala ni Dracula na sa wakas ay natagpuan na niya si Elisabetta, ngunit ang babaeng nilapitan niya ay hindi ang kanyang asawa. Ang kabiguan ay nagpaiyak sa kanya at napagtanto na siya ay nagpapalipat-lipat mula sa iba't ibang party na puno ng alak at kahalayan, ngunit hindi ng aktwal na pag-ibig. Nagpasya siyang huminto sa paghahanap at ipagawa ito sa iba para sa kanya. Sa kalagitnaan ng party, sinimulang kagatin ni Dracula ang lahat ng babae sa kwarto para gawin silang mga vampira, kasama na si Maria. Pagkatapos, bumalik si Dracula sa libingan ni Elizabeth at binuksan ito. Sinuntok niya ang kabaong para masira ito at natuklasan niyang abo na lang ni Elisabetta ang natira. Dahil dito ay nagkaroon siya ng breakdown at nagpasya siyang hindi na muling aalis ng kastilyo. Ang mga gargoyle ay nagdadala sa kanya ng kayamanan at gumaganap bilang kanyang mga tagapaglingkod habang ang kanyang mga vampira ay nagpapatuloy sa paghahanap. Sa kasalukuyan, sinabi ni Jonathan kay Dracula na nauunawaan niya ang ganoong katinding pag-ibig dahil nakatakda siyang ikasal. Ang kanyang locket ay may larawan ng kanyang kasintahang si Mina, kaya tumingin si Dracula at napuno ng emosyon nang mapagtanto niyang ang babaeng ito ay ang reincarnation ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpasya si Dracula na hayaang mabuhay si Jonathan upang pasalamatan siya na muli niyang makakasama ang kanyang pinakamamahal. Tinawag niya ang lahat ng kanyang mga gargoyle at sinabihan silang magdala sa kanya ng maraming dugo dahil kailangan niyang maging gwapo bago makipagkita kay Elisabetta. Sa Paris, ipinakita ng pari kay Dumont ang larawang nakita niya na nagsasabing kailangan nilang hanapin ang isang babaeng kamukha niya para mahuli si Dracula. Binasa ng pari ang isang sipi mula sa isang aklat na nagpapaliwanag na maaaring tumanggi ang Diyos na magbigay ng kamatayan sa mga kaso ng kalapastanganan. Gayunpaman, mapapatawad din ng Diyos ang nagkasala sa kaso ng tunay na pagsisisi na mag-aalis ng sumpa. Ibig sabihin, kapag napatay nila si Dracula, lahat ng vampirang nilikha niya ay magiging tao muli. Sa sandaling iyon, pumasok si Simon sa opisina at napansin ang larawan, binanggit na may isang babae na ganoon ang hitsura sa lugar ng mga bisita. Si Dumont at ang pari ay sumugod sa kabilang silid at nakilala si Mina, na nagpaliwanag na siya ay isang malapit na kaibigan ni Maria. Nakilala nila ang isa't isa ilang araw na ang nakalipas sa isang party, at simula noon, hindi na umaalis si Maria sa kanyang tabi. Si Maria ay palaging napakabuti hanggang sa araw ng kasal, nang masira ang kanyang isip sa harap ng obispo. Inamin ni Mina na may pagdududa siya sa sarili niyang kasal dahil pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa panahong ito. Sa monasteryo, lumitaw si Dracula na nakabalat kayo bilang isang palaboy at sumang-ayon ng mga madre na patuluyin siya. Gayunpaman, ibinaba niya ang kanyang pagbabalat kayo sa sandaling pumasok siya sa kapilya at nag-spray ng kanyang pabango sa isang figure ni Jesus na naging dahilan upang ang lahat ng mga madre sa monasteryo ay sumugod sa kapilya. Napaluhod sila habang nalulula sila sa pagnanasa at di nagtagal ay nagkumpulan sila sa paligid ni Dracula upang desperadong makuha ang kanyang atensyon. Walang pag-aalinlangan, sinimulan silang kainin ni Dracula. Sa kastilyo, naghintay si Jonathan hanggang sa mapag-isa siya upang maghagis ng kumot sa ilang mga kasangkapan upang ilapit ang mga ito at maputol ang kadena. Nang pumasok ang gargoyle, naabutan nitong bumababa si Jonathan sa bintana. Agad nitong pinutol ang kumot para putulin ang kanyang suporta, ngunit nagawa ni Jonathan na kumapit sa dingding. Pagkatapos ay sinimulan ng mga gargoyle na subukan siyang abutin sa ilang mga butas ngunit hindi nagtagumpay, kaya ang isa sa kanila ay naghampas sa kanya ng kawit upang siya ay mahulog. Gumulong si Jonathan sa nyebe at huminto ang kanyang katawan sa ibabaw ng nagyayelong lawa. Nang subukan siyang sundan ng mga gargoyle, nabasag ang yelo at nalunod ang isa, kaya hindi alam ng iba kung paano siya maabot. Nang mapansin ito, nagsimulang maglakad palayo si Jonathan nang walang takot. Maya-maya, dumating si Dracula sa psychiatric clinic na mukhang mas bata at malusog. Ginamit niya ang kanyang pabango upang kontrolin si Simon at ginabayan siya sa silid ni Maria. Sinabi ni Maria kay Dracula na natagpuan niya si Elisabetta at ginantimpalaan niya ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanya na kainin si Simon. Sa umaga, nagsasaliksik ang pari at nakahanap ng larawan ni Vlad. Nang maglaon, ipinatawag siya sa klinik at sinabi sa kanya ni Dumont na nawawala si Maria. Si Simon ay naging vampira at nakatali sa isang kama. Napansin ng pari ang mga pangil ni Simon at isang napakalakas na pabango sa kanyang damit. Nang ibahagi ni Dumont ang paglalarawan ng nanghihimasok na kumuha kay Maria, napagtanto ng pari na nasa panganib si Mina.
Sa boarding house, binuksan ni Mina ang pinto nang makarinig siya ng katok at laking gulat nang makita niya si Maria na mukhang malusog na nagsabi sa kanya na pinalaya siya ni Dumont. Ipinaliwanag ni Maria na mayroon siyang kaibigan na sabik na makilala si Mina at pinagpalit siya ng mas magandang damit. Pumunta ang mga babae sa isang hotel kung saan naghihintay si Dracula. Napaiyak siya nang makitang muli ang mukha ng asawa. Pagkatapos paulanan ng mga papuri si Mina, hinalikan ni Dracula ang kanyang kamay, dahilan upang magkaroon siya ng pangitain na magkasama silang dalawa. Dahil medyo hindi komportable, binawi ni Mina ang kanyang kamay at umalis kasama si Maria para magsaya sa festival. Sinusundan sila ni Dracula habang ang mga babae ay nag-e-enjoy sa mga pagkain, inumin, laro, palabas tungkol sa peking sirena, at cute na hayop. Pagpasok nila sa isang haunted house, aksidenteng nagkahiwalay ang mga babae at naligaw si Mina. Sumigaw siya nang magulat siya sa isang peking kalansay at agad na lumitaw si Dracula sa kanyang tabi upang gabayan siya palabas. Sa shooting booth, tinuruan siya ni Dracula kung paano bumaril at sa kanyang yakap, nagkaroon ng ibang pangitain si Mina sa nakaraan. Pagkatapos, inanyayahan sila ni Dracula na magpahinga sa kanyang silid sa hotel habang hinihintay nila ang fireworks show. Nag-usap sandali sina Mina at Dracula at ipinakita niya sa kanya ang maliit na music box. Nang magpatugtog siya ng kanta, naging pamilyar ito kay Mina at nagsimulang magkaroon ng mga pangitain ng pagiging Elisabeta. Agad siyang umatras at inakusahan si Dracula ng paglalagay ng gayuma sa kanya. Sinubukan ni Dracula na sabihin sa kanya ang kwento ni Elisabeta at ang kanyang paghihintay para sa kanyang muling pagkakatawang tao, ngunit iginiit niya na siya ay si Mina lang. Tinapos niya ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng pagregalo sa kanya ng music box. Pagkatapos ay isinama ni Maria si Mina para manood ng fireworks show. Sa pagtatapos ng gabi, inihatid ni Dracula si Mina pauwi na nagdulot sa kanya ng tuwa. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay napalitan ng pagkabigla nang matagpuan niya ang pari at si Dumont na nag-aalaga sa may sakit na si Jonathan sa sala. Sinabi sa kanya ng pari kung ano ang nangyari sa kanyang kasintahan, ngunit tumanggi si Mina na maniwala na makakagawa si Dracula ng yaong kalupitan. Kaya, kinailangang ipaliwanag ng pari na si Dracula ay isang vampira na kumakain ng dugo ng tao at gumagamit ng pabango upang kontrolin ang kanyang mga biktima. Sinuri niya ang kanyang leeg at nakahinga siya ng maluwag nang wala siyang nakitang bakas ng kagat. Si Mina ay nagmamadaling pumunta sa kanyang silid upang umiyak ng pribado at sa huli ay binuksan ang music box. Paulit-ulit niyang nakikita si Elisabeta at natauhan lamang nang lumitaw si Dracula sa tabi niya. Hiniling ni Mina na umalis siya, kaya sinubukan ni Dracula na dumaan sa bintana. Dahil hindi niya alam ang kanyang mga kapangyarihan, inakala niya na siya ay magpapakamatay at pinigilan niya ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang akusahan siya na nililin lang siya. Kaya tiniyak ni Dracula sa kanya na hindi niya ginamit ang pabango sa kanya at itinapon ang bote sa apoy. Sunod, binanggit niya ang pagsipsip ng dugo na inamin ni Dracula na ginagawa niya, ngunit nangako na hindi siya magiging biktima nito. Nagsimulang dumugo ang ilong ni Mina, kaya pinunas ni Dracula ang dugo gamit ang kanyang mga daliri at dinilaan ito. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabihan siya ng matatamis na salita habang bumabalik ang mga pangitain. Nang marinig ang mga huling salitang sinabi niya kay Elisabeta, sa wakas ay tinanggap ni Mina ang mga alaala bilang kanya at tinawag niya si Dracula na kanyang mahal bago ito hinalikan. Nauwi sila sa pag-iibigan at hiniling ni Mina na maging immortal din, kaya kinagat siya ni Dracula para baguhin siya. Sa sandaling iyon, naamoy ng pari ang parehong pabango na nakita niya sa ospital at napagtanto na si Dracula ay nasa bahay. Kumuha siya ng baril at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Mina, ngunit nakita niyang wala itong laman. Iniisip ng pari at ni Dumont na malamang na dinala ni Dracula si Mina sa kanyang kastilyo at pumayag si Jonathan na dalhin sila doon. Samantala, muling nakipagkita si Maria kay Henry. Masyado siyang magiliw sa harap ng lalaki bilang isang paraan upang panatilihin ang pagkagambala. Nang kakagatin na niya ito, ginambala siya ng grupo ng pari. Galit na umuungal si Maria at naghanda sa pag-atake, kaya binaril siya ng pari. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Maria at pinabagsak si Henry bago hinuli ang pari upang subukang patayin siya. Nakahanap si Jonathan ng espada sa dingding at agad itong ginamit para putulin ang ulo ni Maria. Ang kanyang ulo ay lumipad at ibinagsak si Dumont habang ang kanyang katawan ay sinasakal ng kaunti pa ang pari bago bumagsak. Dahil nanginginig pa, kumuha ng krusipiho ang pari at sinaksak ang puso ni Maria para patayin siya ng tuluyan. Sa Romania, isang grupo ng mga tagapaglingkod ang nag-iwan ng kabaong sa loob ng kastilyo. Lumabas dito sina Dracula at Mina at binigyan niya siya ng paglilibot sa kastilyo. Matapos makilala ang mga gargoyle, pinatugtog ni Mina ang musika mula sa kahon at isinuot ang damit ni Elisabeta. Sa gate ng kastilyo, dumating na ang pangkat ng pari kasama ang ilang sundalo.
Hinintay nilang umalis ang mga katulong at nagmamadaling pumasok para panatilihing bukas ang gate upang makapasok sila sa loob. Isang sundalo ang bumaril sa pintuan sa harap habang ang mga lalaki malapit sa kagubatan ay nagpaputok ng mga kanyan na naging sanhi ng pagkawasak ng maraming bahagi ng kastilyo. Sinabihan ni Dracula si Mina na manatili sa silid habang lumabas siya upang lumaban, ngunit natatakot si Mina dahil sinisira ng mga kanya ng kanyang kisame. Bumaba ang mga gargoyle upang labanan ng mga sundalo, sunod-sunod silang pinabagsak. Gayunpaman, mas marami ang hukbo kaysa sa kanila, kaya hindi mahirap para sa mga tao na patuloy na sumulong at sakupin ang kastilyo. Ginabayan ni Jonathan ang kanyang mga kaibigan sa basement habang naghahanap ang mga sundalo sa itaas na palapag. Nakita ni Mina ang pagdating nila at nilock niya ang kanyang pinto. Sa basement, pinaputukan ng mga sundalo ang kabaong. Sa kasamaang palad, lumitaw si Dracula sa likod ni Jonathan at pinatumba siya habang tinatawag siyang walang utang na loob. Pagkatapos, sinimulan niyang labanan ang mga sundalo gamit ang espada, mabilis na gumagalaw sa paligid nila nang may tumpak na paghampas upang ibagsak sila ng paisa-isa. Di nagtagal, mas maraming sundalo ang dumating, ngunit mabilis din silang pinatay ni Dracula. Ginamit ni Henry ang pagkagambala na ito para barilin si Dracula ng 2 baril ng sabay, ngunit wala itong nagawa. Tumalon si Dracula sa kanya at kinagat ang kanyang leeg. Sa pagpitik ng kanyang kamay, isinara ni Dracula ang pinto upang pigilan ang mas maraming sundalo na makapasok at itinutok sa pari ang dulo ng espada. Sinabi ng pari kay Dracula na hindi kailanman ninais ng Diyos na siya ay pumatay para sa kanya dahil ayaw ng Diyos na masira ang kanyang nilikha. Kung pumatay ang mga tao, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. Nang sabihin ng pari na siya ay ipinadala ng Diyos upang iligtas si Dracula, iginiit ni Dracula na ang kanyang tanging kaligtasan ay si Mina. Gayunpaman, sinabi ng pari na si Dracula ang magpapahamak kay Mina. Nang marinig si Mina na sumisigaw sa kanyang silid, nagmamadaling tinulungan siya ni Dracula at hiniling sa kanyang mga gargoyle na bigyan siya ng oras. Habang nakikipaglaban ang mga gargoyle sa mga lalaki sa bulwagan, pinapatay ni Dracula ang lahat ng mga sundalo sa quarter. Nang mapabagsak na silang lahat, pumasok siya sa silid upang muling makasama si Mina sa isang yakap. Sinubukan ng pari na sundan siya, kaya isinara ni Dracula ang pinto. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng pari na kung talagang mahal niya ang kanyang asawa, dapat niyang gawin ang tama. Hindi pinansin ang mga pakiusap ni Mina, umalis si Dracula sa silid at ikinulong si Mina sa loob. Sumandal siya sa pintuan, at ang pari ay nanalangin sa kanyang Diyos habang sinaksak ang puso ni Dracula ng matulis na bagay upang patayin siya. Pagkatapos, kinaladkad siya ni Mina papunta sa silid para makapagbahagi sila ng mga huling salita ng pag-ibig bago naging abo si Dracula. Ang lahat ng mga ilaw sa kastilyo ay namatay, at ang mga gargoyle ay naging mga bata na tao. Natagpuan ni Jonathan si Mina at nakita siyang umiiyak sa abo na ngayon ay lumilipad na. Napagtanto na wala na ang minamahal niya, umalis si Jonathan. Sa labas ng kastilyo, kumalat sa hangin ang mga abo ni Dracula. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.